Naputol yung video. Ayan. Part 2 na lang. Part 2 po. Huwag na kaya na tayo mag-evening service kayo kasi taga dito lang naman kayo eh. Afternoon service po, I mean. Number 2, let us embrace a true and correct understanding of who He is. Now, hindi lang maging excited tayong mas makilala pa si Kristo, kundi magkaroon tayo ng tamang pagtingin sa Panginoon. Tingin natin kay Lord, alkansya eh. O Lord ha, ako hulog dito ha. Hulog ako dito ha. Ikaw doble ha. Parang binabarter mo. Alam mo, pag magbigay tayo na sincere, kahit piso yan, sincere ka, aba, ibibless ka ng Panginoon. Kahapon, nabibless ako eh, doon sa Baras. Sabi ni Pastor Jun Cabero. Tayo mo yun, Pastor Cabero? Jun Cabero. Sabi niya, Pastor, grabe itong, may binibita siyang bata. Grabe itong batang to, Pastor. Alam mo, pag wala yung offering, grade 3, sasabihin niya, susulat lang na email. Pasensya na, Pastor, wala mo ng pera. I love you, Pastor. Sabi parang, I love you, Pastor. Pasensya muna, walang pera. Puro sulat to yung offering box yun. So sabi niya, grabe itong batang yan, Brad. Pag nakatapos daw siya mag-aral, bibili niya daw ako ng kotse, etc. etc. No wonder kaya sinabi ni Jesus Christ, magkaroon tayo ng pananampalatayang katulad ng bata. Alam mo yung walang mga what if. Ba't napunta tayo sa pagbibigay? Ayun, hindi alkansya ang Diyos. Hindi din siya genie. Hindi din siya yung susunod sa terms mo. Ikaw ang susunod sa Kanya. Kaya kung hindi talaga kalooban ng Panginoon, lalo na mga young people, Michika, makinig kayo si Brother Gerald, mga wala pang asawa. Sabi ni Brother Tope, Pastor, ba't wala dito si Brother Bryle ng prayer meeting, Brad? Hindi ka kasi makapasok eh. Sabi ko kasi, pati sa love life, applicable yon. Kapag di kalooban ng Panginoon, di mag-workout. Hindi magmamaterialize. Oo. Sabi ni Brother Christopher, Pastor, sayang dapat nandito si Brother Bride. Love life kasi. Maraming mga Kristiyano, nag-settle lang sila sa good. Kasi, mag-a-adjust naman si Lord. Well, ano nangyari? Nag-asawa ng wala sa Panginoon. Diba, graduate ka ng Bible school? Tapos nag-asawa ka ng Iglesia ni Cristo? Bira. Balik mo diploma mo. Yan ang usapan sa Bible school. Di, chat ko. Kumusta na po? Sabi niya, alam ko, chinichismis ako sa church. Na iglesia na ako. Mamamatay akong Baptist. Ba, okay At least Baptist pa din kahit di nagsisimba. They settle for good. Parang, okay. Mga kapatid, yung Diyos natin, malaki Mas malaki yan kay Uwan. Kung si Uwan ay mas malaki pa sa Pilipinas, mas malaki si Lord. Kaya pinagpe-pray natin. Sabi ko, Lord, hindi pa rin ako makapaniwala sa church. Parang, pag tinitignan ko, parang joke lang Parang, tapos magjo-joke na naman ako. Sabi ko, Lord, gusto ko bago mag-anniversary, may flat screen dito, malaki. Ganyan, Posible kaya yon? Kung maliit ang tingin mo sa Diyos, ay wag na, Pastor, wala ng pera. Pero pag malaki ang tingin natin sa Panginoon, maliit lang yan. Maliit lang ang 3,000 square meter na pinagpipray ni Pastor para sa church. Tingnan nyo, wala nag-amen. Mag-amen kayo. Kasi, posible yon. Lahat ng buhay lumalago. Kaya maglalagay na tayo dyan ng isa pang offering box. Kahit pa unti-unti, church lot fund. Kasi bibili tayo ng lupa. At pag bibili tayo ng lupa, wag na tayo mag-settle sa maliit. Dapat sa malaki. Yung pampatayo, tsaka mo na po problemahin yun. Basta, alam niyo ba yung tatlong tangkay ng malunggay, magkano na? 10 pesos. Kung wala tayong pampatayong building, tayuan natin ng malunggay lahat.
At least may farm tayo. Pag member ka, libre yung talbos. So kung malaki ang tingin natin sa Panginoon, dapat malaki din yung dream mo para sa kanyang gawain. Na dito yung church magkakaroon ng orchestra, tapos merong media man, di ba? May praise and worship. De, joke lang. Last but not the least, nandyan ba tayo mga kapatid? Let us boldly share the one who was set us free. Alam niyo po, nakakilala ko sa Panginoon 15 years. Siguro kung nakilala niyo si Lord 30 years, 30 years kang niloloko ni Satan na ang magpapasaya sa'yo ay yung karangyaan sa mundo. Nagpapasalamat ako, Lord, buti na, maaga ako naligtas. Kasi yung kasinungalingan na binabato ng mundo, na maging ganto ka. Dapat ganto ang suot mo. Dapat ganyan ka, etc. Ganto yung maabot mo. Kung ano-ano pa man. Kasinungalingan ng mundo, kasinungalingan ng diablo, ng kaaway natin. Pero kung ang susundan natin, maging ano ka kung ano ang gusto ng Panginoon. Yun yung tunay na success. Paulit at paulit ko tong sinasabi. At nawa ma-adapt natin. Kung ikaw ay nanay at tatay, ginawa mo yung best mo, mapalaki yung mga anak mo, yun yung success. Pero kung mayaman ka, gumawa ka ng name for yourself, pero napabayaan mo kung ano yung most important thing in life. Kaya nga, Brother Andy, gagawa ka ng pamilya, Brother Brian, Brother Gerald, makinig kayo lagi sa makinig kayo. Huwag nyo nang ulitin yung nangyari sa past. Be a man. Kung yung papa mo, lasinggero, huwag ka na maging lasinggero. Brother, wala si ano ah. Kung yung nanay mo, mahilig ganto, ganyan, makipag-away, huwag mo nang gawin yon. This time, I want to make it right. Tandaan mo, tayo ang gumagawa ng desisyon natin sa buhay. Huwag natin sisihin yung past natin. No, every day is a new day na binibigay ng Diyos. Pinalaya tayo ng Panginoon. Tignan natin yung mga tao, ang ebanghelyo ang magpapalaya sa kanila. So is Jesus Christ, He's our everything. The question that changes everything, who is this Jesus? He is our Lord, He is our God. He is the one na kailangan natin sa ating buong buhay. Let's all stand up, brothers and sisters in Christ, and let's pray. Father God in heaven, we thank you for this day. Salamat po sa inyo pong pagpapala po sa amin. At sa pangungusap po ng banal na Espiritu. Ama, salamat po sapagkat nasulat po sa inyong salita kung ano ang tamang view namin sa aming Panginoon sa Kristo na nagligtas sa amin. He is our Lord, He is our God, He is our everything. He is your only begotten Son. Who He is and what He has done, ito po ang nagpalaya sa amin, the gospel. And sometimes nakakalimutan namin to. And sometimes, hindi namin sinashare yung magandang balita, yung gospel. A lot of times, mababa yung tingin namin sa inyo. A lot of times, hindi po kami excited mag-church. Ngunit pinatunayan niyo po that you are worthy of all of us, all of me. Karapat-dapat po, tanggapin niyo ang lahat ng lahat sa amin. Lord, i-correct niyo po yung aming mga heart's desire. Ano man po ang inyong kalooban sa amin, ay patuloy niyo pong ipakita sa araw-araw. Patuloy niyo po kaming i-convict ng inyong banal na Espiritu. Mga kapatid, it's time to respond. Who is this Jesus? He is our Lord. Can you please commit your life again to the Lord and give your everything to Him? Let's come forward at pag-pray natin sama-sama
ang darating na unos sa ating buhay na makayanan po natin. Pag-pray natin po ang ating mga sarili, this is the time na palalahanan tayo na manikluhod sa Panginoon. Let's pray. Our Father in heaven, may continue to bless us sa darating po na unos na bagyo. Nawa po, Ama, pahinain niyo po. Mabilis lang po sana siyang lumagpas. Proteksyonan niyo po kami, yung mga bubong po ng bahay po namin. Kung malakas po ang hangin ng bagyong ito, ay i-hold niyo po. At pinagpe-pray din po namin ang aming bansa, yung mga LGU, yung mga nangunguna, mga rescue team. Dalangin ko po na bigyan niyo po ng kalakasan at proteksyon, i-provide lahat ng aming pangangailangan. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa paghahanda po. At nawa po, may isa-isip po ng mga kababayan po namin na we are nothing without you. Mapalalahanan po kami na ikaw po ang kailangan po namin. At gamitin niyo po itong time na to upang lumambot ang kanilang mga puso, tanggapin po nila ang ebanghelyo sa kanilang buhay. Dalangin ko po sa aming mga kapatid, aming iglesia, na patuloy niyo pong pagpalain, materially, financially, spiritually, lahat ng mga source of income, pinagkakakitaan, business, lahat po ng mga nag-aaral, lahat po ng mga naghahanap ng trabaho, lahat po, Panginoon, lahat ng naghahanap ng inyong kalooban, sila po, i-grant niyo po ang kanilang mga heart's desire, i-align niyo po sa inyo pong kalooban, at patuloy niyo po kaming i-bless. Dalangin po namin mga kapatid po namin may sakit, sila po inyo pong pagalingin, si Sister Steph, at sa lahat po ng mga masama yung pakiramdam, na po meron po kaming courage to face this week. At sa darating po naming anibersaryo, ma-celebrate po namin ito ng mayroong pagpupunyag sa inyo at gawin nyo po kaming channel of blessing. At sa lahat po ng mga project po namin, nawa po makabili po kami ng piano, mapaganda po namin ang aming bahay-sambahan na inyo pong pinagkaloob sa amin. At someday, bigyan nyo po kami ng mas malaki pang espasyo na hindi po kami mahirapan sa parking, sa maraming tao na ibibigay nyo po sa amin. We thank you, Lord, and all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. So, sa ating pong last song, since wala tayong slide, pero alam ko naman, alam natin yung dakilang katapatan. Dakila ang Panginoon. Tawagin natin si Brother Bryle magpakanta sa atin ng dakilang katapatan. Andun yung lyrics.